ba yung sakay papunta sa Barrio Valiente? Nakasimangot ang driver ng tricycle na kanilang napagtalaman. Bago ito sumagot, ay sinuri na sila nito mula ulo hanggang paa. Anong gagawin niyo sa Valiente? Nagkatingin ng tatlo. Nagtataka sila kung talaga bang kailangan sabihin ang sadya sa mga driver. May dadalawin lang kami kamag-anak. Namatay po kasi kami. Hindi nagsalita ang driver. Pero halata sa mukha nito na parang nag-aalangan ito. Pwede niyo ba kami sumakay? Wala nang follow-up question. Sige, sakay na. Basta walang sisihan, ha? Hindi naintindihan ng magkakaibigan ang sinabi ng driver. Pero mas pinili na lang nilang hindi na lang pansinin. Ang paalala kasi sa kanila ng nanay ni Baste kapag nasa Isabela na sila, huwag na huwag nilang kakausapin ng matagal ang mga hindi nila kilala. Wala naman sinabing dahilan ng ginang. Pero para kay JM, dapat nilang sundin na. Makalipas lang ang halos 2 oras na biyahe. Nakarating na rin sila sa bukana ng Barrio Valiente. Hindi na sila pinasok sa loob. Kahit bayaran nila ng malaking driver. Ayaw na talaga nitong pasukin ng baryo. Ako, bahala na kayo, ha? Sana, makauwi pa kayo. Kuya, ano ba pinagsasabi mo? Bastos. Bigyan nila kasi ng marurot ang driver. Laki mo. Nakakausap ka na maayos, alis bigla. Ito kaya tayo, no? Sila sa malaking parko na nasa harapan nila na may nakalagay na Barrio Valiente. Welcome to Barrio Valiente. Ang simula ng maginhawa at marangyang buhay ni Baste. Oo. Pumasok na rin sila sa loob dala ang kanilang mga gamit. Sa unang parte ng baryo ay puro pa lamang ang kanilang nadadaanan. Pero makalipas lang ang halos 10 minuto. May mga natanong na silang kabahayan. Simple lang ang mga bahay roon. Gawa lamang sa kahoy at may mga boundary ang mga bakuran. Hindi gaya ng sa Manila. Ang mga kabahayan doon ay may mga agwan. Ang tahimik dito. Ay, alas 4 pa lang ng hapon, no? Maagang nagpapahinga ang mga tao. Hindi naman ito kagaya ng sa Manila na alas 12 na ng gabi may naglilingid pa rin sa labas. Almost safe to be sa ganitong lugar, no? Ang relaxing ng paligid, pre. Tumirang pinagsasabi mo, boring dito, no? Wala kang makikita ang galaan. At saka, parang wala namang mga babae magaganda dito, eh. Eh, boring talaga yan. Yan ang anak ko. Pero kung gusto mo naman ng peace of mind, dito talaga maganda. Di ba, Jane? Ensign! Habang naglalakad, ay dinukot ni Baste ang kanyang cellphone. Wala pa siyang natatanggap na kahit na anong mensahe mula sa abogado na si Panchilo. Wala pang text si Atty. Pantino, ha? Ano yung nangyari dun? Eh, kailan ba ulit nag-text sa'yo? Kagabi pa, tapos nang wala na eh. Eh, baka kasi abala lang. Alam mo naman kung gaano kahirap ang trabaho ng abogado, di ba? Humihiling na lamang si Baste. Tutuon na lamang nila ang atensyon sa kanilang nilalakaran. Medyo malayo-layo na ang kanilang nalalakad mula sa bukana. Pero hindi pa rin nila nararating ang sinasabing parte ng hasyenda ng mga marasigan. Sa kanilang paglalakad, napapigil sila nang makita nila ang isang batang lalaki. Sa palagay nila ay nasa edad 5 hanggang 7. Hindi naman mapukaw-pukaw ang kanilang atensyon kung hindi lang nila nakita ang kakaibang itsura ng bata. Mabuhok ang mukha ng bata. Tapos, ang galong tenga ay may tulis ang dulo. Sa buong buhay nila ay yun ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganon. Wala silang ideya kung ano ang nangyari sa bata. Basta ang naisip lang nila kung pambihira ang batang yun. Siguro, pinagpili siya sa ano, no? Sa aso. Ano? Aso? Bakit naman aso? Eh kasi, may buhok yung mukha niya. Tapos, mapulis yung tenga. Hindi. Ano hindi? Nagiging taong ka lang ako bago namin sa akin ang bahay nito. Ang nakalaro ang bata na ganyan yung kalagayan. Hindi ko na maalala kung
Kanina mga tayo naglalakad eh. Wala pa rin. Alam mo talaga kung saan yun? Nakamali tayo ng daan ha. Paano tayo magkakamali ng daan? Isunod naman natin yung nakalagay sa instruction na diretso lang. Diretso na lang natin kung ano ang sinabi ni Sir Pangelo. Sa kanilang pagpapatuloy ay marami pa silang nadaan ng bahay. Karamihan sa mga taong nasa bakuran ay nakatingin sa kanila. Tila ba may mga nais sabihin ng iba. Ang iba naman ay masama kung makatingin. Na parang may nagawa silang kasalanan kahit wala naman. Grabe makatingin ng masama ang mga tao ko eh. Parang mangangain ng buhay eh. Ay naku, pabayaan mo na lang. May nang nakakita ng gwapo mga yan oh. Oops! Usapang gwapo yan ah. Hindi ka nakasali doon, makmak. Hoy, yabang mo ah. Uy, huwag na kayo magtalo no. Tatatanong ko na yung malaking gate. Lumangha ang tatlo nang makita ang malawak na syenda. Sa labas pa lang ng gate ay makikita na ang mga nagbabantay sa gilid. Mararamdaman agad ang pagiging mataas na ang taas ng mga marasigan. Bagay na mas lalong pinasabitan ni Basti ng mga sandalino. Excited ang binata. Inilabas na kagad niya ang mga papeles na nagpapatunay na siya ang huling anak ng namayapang doon. Nung makalapit sila, ay agad silang hinarang ng dalawang lalaking natutla. May kakisigan ng katawan at mapuna yung mga mata. Magandang hapon po. Ako po ito, yung anak ni Don Felipe, yung bunso anak. Nandito ako dahil pinapunta ako. Ito po yung mga papeles ko, oh, kahit tingnan niyo pa. Hindi ko malaw ang dalawang lalaki. Tumingin sa kanya ang mga sa gilid at pagkatapos ay hindi na siya tumisin. Nakabers ko nito mga to eh. Nagago yata ako ng mga to. Hindi niyo ako kilala. Kapag ako nakapasok at nakausap ko si Pagpilo, papatanggal ko kayong dalawa. Uy, kumalma ka lang. Kumakaas ka naman to, parang ikaw ang tagapagmana ng lahat ah.